Hello, good evening. Magandang gabi po. Ito po muli ang inyong kahanap buhay sa LPG. Muli po ay binabati ko kayo ng magandang araw. Kumusta na po kayo? So, nais lamang po nating ipagpatuloy yung sinimulan po nating pagpapaliwanag ng Republic Act 11592 known as LPG Industry Regulation Act of 2021 na katulad nga po ng sinasabi natin, iyan po ang usap-usapan, mainit na usap-usapan sa panahon lalo na nitong parating na January dahil yan po ang magiging controlling law sa lahat ng mga sangkot sa paghahanap buhay ng LPG, no? So pinag-uusapan natin yan para kahit papano ay makatulong tayo sa mga kasamahan natin na wala ng panahon, no, para magbasa, kundi busy sa kanilang pag-improve ng kanilang naku po, itong aking mga apo makukulit, pag-improve ng kanilang mga store. At the same time, makita nyo dyan, kabi-kabilaan na, nagbebenta na ng kanilang mga Japanese at mga generic na mga cylinder, no? Dahil pinangungunahan na nila, mainam namang reaksyon yan, ano, para kahit papaano, pagpasok po ng 2022 ay bawas na po ang ating mga alalahanin. So, maibahagi ko lang, si Bigas LPG Store ay kakakuha lang ng kanyang authorization to sell ng Solane. So, dalawang big player sa LPG industry na ngayon ang kahit pa paano ay nag-authorize kay Mang Turing sa kanyang Bigas LPG Store. So, mahirap po kasi, no, nasimulan natin ang hanap buhay natin na nakatago po tayo. Nagtataka ako kung bakit karamihan ng mga kasamahan natin sa hanap buhay ay nakatago, no? Hindi ho natin alam ang dahilan. Sa akin ho naman, ibinabahagi ko lang ho sa inyo, no, na sa palagay ko naman, hindi naman kinakailangang itago yan, provided na tayo po ay sumusunod. Hindi man ho natin nabasa yung pang mga safety guidelines, pero base po sa ating hindi naman malalim, kundi pag-unawa natin sa industriya na yan, sa LPG, dahil ikaw ay involved sa paghahanap buhay ng LPG, abay mataas ho ang safety requirement na hinihingi po dyan. Kaya sa mga nagnanais po na pumasok sa ganitong klase ng paghahanap buhay, una po nating ihanda yung ating siyempre yung ating tindahan o pwesto na kinakailangan ay siyempre hindi kulob, no? Dahil ano man magkaroon ng singaw yung ating mga tangke mula sa planta ay hindi magkakaroon ng eksplosyon o pagsabog dahil nga hindi confined yung space ng pwesto mo, no? Kung makikita nyo lang yung pwesto ko ay talagang, no, isinet ko na ho sa isipan ko yung mga pagdating na magkakaroon ng pagsisiyasat o inspeksyon, kung sakasakali man na tayo ay pala rin magkaroon ng permit to operate mula sa Department of Energy, no? Dahil yan po ang pangunahing ahensya ng gobyerno na maatasan na magpatupad no itong RA 11592 down to the local government unit. No? All right. So, pagkatapos nating pag-usapan lahat ng mga probisyon sa batas ng 11592 o Republic Act 11592, ay babalikan po natin yung mga napaka-mahalagang mga bahagi po o linya na kung saan tayo pong mga outlet o magiging dealer ay may napakataas na interest, no? Yun po ay
yung halimbawa yung tungkol sa tinatawag nating swapping o exchange, dahil marami na po naglalaro at may binibitawan na po tayo sa ating mga customer na pagdating po ng 2022 yung po mga ganito ganyan. So ito namang mga customer ay nag-aalala na rin, ano, at nandun na rin yung kanilang mga pagtatanong na anong mangyayari sa aming mga tangke. May babayaran ba? So yan po ay hayaan nyo ho at pagka ho, sabi ko nga sa inyo, pagdating ho ng IRR ay babasahin ho natin yon para po sa inyo at ibabahagi po natin sa inyo piece by piece o line by line ay especially yung may, sabi ko nga, yung may interest si outlet at saka si dealer, then at the same time yung may interest si customer, dahil mahalaga na pagka ho tayo nandyan sa hanap buhay na yan ay marunong o alam din nating ipaliwanag, no, yung mga bahagi na kung saan ay pwedeng itanong o apekto doon sa ating hanap buhay. Malaglagan ako. So, andyan po yung aking mga makukulit na, pasensya na po, makalat po ang aking kwarto dahil nagpapaayos po tayo ng kusina, lahat po ng ano nasa. Okay? So, yan po ang gagawin natin, no? At sa araw po na to, napakaswerte po ni Bigas at nakapag benta po siya ng 4 na tangke, no? Nagsisimula pa lamang po tayo. Huwag po tayong mawawalan ng gana at malulumoral tayo dahil normal po yan, no? Nagsisimula. Ang napaka-importante lamang po na inyong tatandaan ay mahalin natin yung trabaho natin, mahalin natin yung hanap buhay natin, mahalin natin yung mga customer. Huwag po tayo magsisinungaling na tamang makapagbenta lang. Sa mga kasamaan po dyan na nagtatago, lumantad po tayo at gawin po natin tama yung hanap buhay natin dahil wala hong patutunguhan yan, no? Ano pa? So, kanina ako rin ang naghatid ng mga tangke na ito at alam nyo ba na first time ko rin magmotor ng yung decambio. Ang motor ko nung araw ay yung automatic, ang tawag noon, yung mga scooter type. So ngayon bumili ako at alam mo naman ang sa hanap buhay na ito, pag wala kang ititira o kukuha ng tauhan mo na na titira doon mismo sa pwesto o ikukuhanan mo mismo ng titirhan niya, ay mahirapan ho tayong kumuha dahil sa taas na rin ho ng mga dahil sa taas na rin ng siyempre bayad, no? Isa na rin dyan yung bayad. Isa na rin dyan yung bayad, no? Secondly, pag nagsisimula ka, talagang gagawin mo lahat ng paraan kung paano tayo makakatipid, no, ng mga gastusin natin, no? Pero liban diyan, ang importante huwag niyong kalilimutan na kumuha ng mga authorization kayo ay, kasi sila rin po yung gugulo sa inyo. Magkakasilusan ho yung mga yan. Then likewise, itong mga kasamahan nating mga nagtitinda dyan sa gilid-gilid, yan din po ang titimbre sa inyo. So, para magkaroon ka ng yabang sa sarili mo bilang isang outlet owner, kumuha ka ng authorization. Kung hindi ka man maging dealer, at least you are authorized outlet. How? You talk with the branch manager, you deal with the branch manager on how you can deal and sell their products in writing. Or may isang technique po dyan, no? Kunin mo yung resibo, ano mo yon at ipakikita mo sa kanya, no? So it's some sort of recognition na ikaw magbebenta ng produkto niya. Alright? So, yun nga, ako nagmotor kanina, napakalayo at napaka-effective, no? Yung mga marketing strategies na sipagan po natin yung pagpapaskil. Ako rin po nagpapaskil diyan. Nagpapaskil o nagdidikit. Another thing, nagpapasok po rin tayo sa pakikipag-usap sa mga tao. Kapag may mga katanungan sila, may interest sila sa bagay na tungkol sa LPG, ay
make it sure na hindi ka lang nagbubuladas dyan o kwentong barbero nga na kailangan alam mo rin kung ano yung tungkol ngayon mahalagang mga issue tungkol dyan sa LPG na yan. Same thing, importante makita nila na ikaw ay talagang you really understood the product, you really understood the business, especially nakapagbigay ka ng mga tips sa safe. So ayan po ang buong maghapon natin at talagang inagayos pa po ako ng pwesto. Ayan, marami po tayong mga ginawa sa Anyway, mga ka-LPG, mga kasamahan na sa hanap buhay ni Mang Turing sa LPG ay ayan ang aking magandang apo. Ayan. Hi, say hi. Hi, say hi. Say hi. Hi, love you. So, ayan po. Ngayon, ay natapos po natin yung double A ng subparagraph double A. Dako po tayo sa no? Nako. Ayan. Dako po tayo sa sorry. Pasensya na po mga ka-LPG at aking mga po makukulit. Anyway, huwag po kayong ipag-uusapan pa rin po natin yan. Yung alright. Just wait. Wait. You know, I'm talking with the oh Jesus false. Alright, I'm sorry. Sorry po. No, wait. Okay. So, nandun pa rin po tayo sa definition of terms na mga mahalagang terminolohiya na ma-encounter po natin kapag in effect na yung Republic Act 11592 under section 4 paragraph 1 subparagraph double B na po tayo, no? Kasi yung LPG cylinder exchange ay napag-usapan natin nung nakaraan. Ano pa? Yung LPG cylinder buyback. Ayan yung mga importante, no? Yung mga buyback na yan, yung cylinder buyback ng mga trade owners na mapupunta sa mga dealers or outlets. May mga punto po na mga tanong na medyo hirap pa akong sagutin gawa nga nung kung ano ba talaga ang kanilang magiging panuntunan kung sakasakali na tawag no? Okay, siguro pasensya na po tayo at makulit yung apo ko, makulit. Ayan oh. Ayan o. Ayan ang aking apo na makulit. Okay. Ituloy ho natin. Pasensya na ho ha. Ibaba mo na rin ito ma. Huwag kang maingay at nakakaya na dun sa magagalitan tayo ng magagalit sa akin yung mga viewers natin, yung ating mga subscribers. Okay. So, LPG cylinder improvement refers to activities such as repair and ibig sabihin ng LPG cylinder improvement pagkatapos nga i-requalify nga po lahat ng mga generic, lahat po ng mga tangke na ibabalik natin sa dealer, no? Dahil ang layunin po noon ay titiyaking ligtas lahat ng mga LPG cylinders na lalabas sa merkado. Dahil ang pinoprotektahan nga po yung interest po ng mga end consumers, or mga end users. So, magkakaroon ng LPG cylinder improvement. So not totally base dito sa tenor po ng provision ay hindi naman totally scrap yung mga yan. Kaya magkakaroon ng improvement no? I-improve nila yan, no? Yung mga cylinder na yan. Kung papasa naman yan at may kunang ay ibabalik din sa merkado pero
tatatakan na yan base doon kung sino yung lalabas na trade owner ng LPG cylinder na yan. Alright? So, LPG cylinder improvement refers to activities such as repair and requalification. Bakit may requalification ng tangke? To ensure an LPG cylinder is compliant with all applicable Philippine national standards that would render it fit for use and circulation. So, yun ang purpose. Why there is an improvement after requalification? Why there is a LPG cylinder improvement? To make it sure that these cylinders, bago dumating sa sirkulasyon, will pass through the Philippine national standards. That involves cylinder fabrication and improvement and everything, no? And repair. So, okay. C, LPG Cylinder Improvement Program Fund. Wow! Ano kaya itong tinatawag na LPG Cylinder Program Improvement Program Fund? It refers to the amount, ito ay tumutukoy, sabi niya, sa halaga na ilalaan, set aside ng LPG industry. Okay? Anong gagawin sa mga anong gagawin sa mga generic? I-requalify. Anong gagawin after i-improve yan? Bakit? Para matiyak ang kaligtasan ng mga end consumers, no? So, paano yan? How? Ito nga, under double C, no? Paragraph double C, ito po. LPG Cylinder Improvement Program refers to the amount set aside by the LPG industry participant to defray para bayaran yung halaga ng LPG cylinder improvement under the LPG cylinder. Ito po, malawak po itong sinasabi niya. Ang importante lang po maintindihan ninyo, may pondo na ilalaan dyan ng LPG industry upang bayaran ang magaganap na tinatawag nating LPG cylinder improvement. Ngayon, kung paano, sir, ano ba ito? Yung bang mga customer ay pupunta sa isang swapping center o saan ba dadalhin to? Sa outlet ba? Sa outlet ba? Tatanggapin ba niya ito? O sa dealer ba? Etc. Okay. O si dealer ba ang magdadala sa swapping center? Etc. So, kalma lang muna tayo. Ang sinasabi lang po muna dito sa general law, sa batas na ito, ang sinasabi niya, magkakaroon po ng maglalaan po ang pamahalaan ng itong LPG industry na ito ng pondo upang siyang gamitin upang ipambayad sa anumang mga pagkukumpuni o pagsasaayos ng LPG cylinder. Okay? Kasi nga, bakit? Marami na ho kasing nasa labas po, kawawa naman magsasaper kawawa yung mga end consumers, kawawa rin itong si outlet. Imagine mo, ang dami niyang investment. Ang laki ng investment niya. Sa layunin niyang matugunan lang din yung pera o yung in-invest ng end consumer. Kasi alam naman natin, no, napakalaking halaga ng tangke. So bago mo bigyan, ibebenta mo yung tangke. And then all of the sudden, sasabihin, bawal na yan. Hindi ho naman ganun yun. Ulitin natin, harinawa na tama yung sinasabi ko, magkakaroon po ng grace period yan, magkakaroon ho ng programa dyan kung paano pong itong mga generic cylinders na ito ay i-handle ng LPG LPG industry body, no? Itong mga generic na ito. Okay? Alright, under double D paragraph, LPG Cylinder Improvement Program. Yung kanina, pinag-usapan natin pondo. After nang magkaroon ng tinatawag natin na requalification. Kasi i-improve nga. Next is, what is this LPG cylinder program? Improvement program. Ito ay tumutukoy sa sistema na ang layunin ay tiyakin ang kalidad ng lahat ng mga tangke o LPG cylinders. Tinagalog ko na ho ng medyo madali lang naman sa Tagalog, mas mainam na natin Tagalog, no? Pero yun po sinasabi niya, LPG Cylinder Improvement Program refers to a system that
aims to ensure the quality of all LPG cylinders in circulation with the goal of protecting the end consumers by which, number 1, na kung saan ay, so sabi niya, ulitin natin, ano ba itong programa na ito na tinatawag, ito ay LPG programa sa mga LPG cylinder, pagkukumpuni ng LPG cylinder programa, programa ng pagkukumpuni ng LPG cylinders. Okay? Why? Ang layunin po rito ay tiyakin na sabi niya, ang kalidad ng mga cylinder sa sirkulasyon. Ayan. So napakaganda po ng batas na ito eh. Ha? Kaya at alam mo dapat masaya tayo, no? Masaya tayo dapat dahil ika nga magkakaroon na talaga ng hindi na ho parang squatter type o itong mga tangke. Alam mo, nakakatakot eh. Wala na, sira-sira na yung puwit, UP-UP na yung tangke, etc. No? So yun yung mga bagay na yun yung mga aspeto na gagawin ng yung inspector, so magko-qualify ng tangke. Kung pasok pa ba sa merkado o hindi na. Yung mga hindi pasok, well, yan nga yun doon papasok yung tinatawag nating cylinder improvement program. Okay? So, take note hindi ko sinasabi sa inyo na ito palang mga UP-UP na ito dadalhin po doon at ayusin at ibabalik sa atin. Pwede rin hong sabihin natin itong direksyon po ng batas po na ito ay layunin po na magtakda ng isang pamantayan kung anong cylinder, anong klase ng paanong paraan, ang ilang percentage ng kasiraan ng tangke na kung saan ay kinakailangan ng i-repair. Okay? O baka pwede pa. Pwedeng ganun, no? So, ito ay programa para tiyakin nga yung kalidad ng tangke. Ganun lang kasimple yon. Pero pagdating po ng IAR, wag ho kayong mag-alala, specific ho yun kung ano ang gagawin. No? Magiging specific ho yun kung ano mga gagawin. At ano talaga yung intensyon niya. Alright. So, LPG Cylinder Improvement Program refers to system that aims to ensure the quality of all LPG cylinders in circulation with the goal of protecting the end consumers. Na kung saan, o sa ganang, ito, sinasabi niya, number 1, no? Paragraph D, subparagraph 1, another, no? A fund, ang pondo ay ilalaan ng LPG industry participant for the improvement of LPG cylinders. Ayan. So, may pondo para sa pagsasaayos o pagkukumpuni ng tinatawag o pagpapabuti ng kalidad ng mga tangke ng LPG. Ayan. Number 2, trademark owners, dealers, marketers. Uy, sino ba yung marketers na yan? And retail outlets. Okay. Trademark owners, dealers, marketers, and retail outlets may avail of this fund whenever they send an LPG cylinder for improvement. Well, ayan na. Ito na. Unti-unti, no? Sinasagot niya yung mga unang tanong natin eh. May requalification ng mga tangke. Bakit may requalification? Kasi may improvement ang gagawin na tangke. Ang tangke ay magkakaroon ng improvement. Bakit may kinakailangan magkaroon ng improvement? Tiyakin ang kaligtasan at ng mga end consumer sa paggamit nito. Paano? Dali. Maglalaan ng pondo ang LPG industry upang bayaran ang pagsasagawa o pagkukumpuni ng LPG cylinder. Paano? Ito nga, ay bibigyan ng pondo. Ang LPG industry ay maglalaan nga ng pondo para sa pagkukumpuni, pagsasaayos ng LPG cylinders. Excuse me ako iinom lang saglit. Gas-gas na naman nila muna ni Catering. Sorry.
Ah, sa susunod po ay babalikan po natin, bali, yun lang po ang ipapaliwanag natin para may focus po natin yung mga paliwanag natin tungkol dyan. Yun nga, dun ho tayo talagang nagugulumihanan eh. Marami hong nagugulumihanan tungkol dyan. At ganoon na rin po sa mga end consumers na may interest po dyan. So, under paragraph 2, paragraph double D, subparagraph number 2, yung mga trademark owners daw, yung mga dealers, yung mga marketers at mga retail outlets. Yung mga retail outlets. Lumalabas, may subsidiya po ang pamahalaan through the LPG industry, no? Na siyempre titignan niya ng Department of Energy yung compliance na yan, ano? Itong sabi niya rito, kasama na tayo dyan, ay maaring mag-avail, tumanggap, maaring mag-avail, makakuha, no, ng pondo na ito na inilaan kapag ka ito ay ipinadala, ulitin natin, trademark owners, dealers, marketers, and retail outlets may avail of this fund anytime kapag ka sila magpapadala ng LPG cylinder for improvement. Kaya lang, ito ho, no? Itong next question. Until when? Until when? Until when? Kasi si retail outlets, we are into business of always entertaining, getting customers as much as we can. So, hindi natin sila pwede, hanggat maaari kung ano yung kailangan nila, meron ng store natin, no? So, hanggang sa mawala na, hanggang sa totally ma-deposit na itong mga generic na ito, pagka hindi ka nag-comply pa within certain period of months, siguro wala na yan, no? Or either i-charge ka na, you can no longer, possibly that you can no longer avail of the fund na ilalaan po ng LPG industry for the repair or improvement of the cylinder. No? So take note, tayo pong mga outlet ay makaka-avail po ng pondo po na ito kapag pinadala po natin itong mga tangke na to doon sa swapping center, or iwanan po natin ulit. Kanino natin dadalhin? No? Okay. Number 3. Within a specific period of time, generic LPG cylinder and LPG cylinder without trademark owners which are already in circulation in the market were not illegally imported and are not defective, injurious, unsafe, or dangerous. No? So, katulad nga ng nasabi natin, nabanggit natin, merong duration yan. Hindi siya from all the way nung implement. Otherwise, edi parang niloloko lang natin yan, no? Na sige lang ng sige, parang umiikot pa rin yung i-stop nga yung circulation ng generic. So magkakaroon ng moratorium dyan, until ganito lang. Kailangan madala na natin yan for improvement. So since parang yun nga, subsidy yan. Magiging parang subsidy yan na ilalaan ng gobyerno yan through the Department of Energy, itong LPG industry nito, para ma-improve yung LPG cylinder na yan, no? So, paragraph I, sorry, within a specific, may be received by trademark. Ulitin natin. Within a specific period of time, generic LPG cylinders and LPG cylinders without trademark owners, which are already in circulation in the market or were not illegally imported
and are not defective, injurious, unsafe, or dangerous. Paano? Ano mangyayari dito? May be received by trademark owner, dealer, marketers. Ayan, retail outlet. Ito si customer. Ito itong mga generic nito. Paano pupunta ito paano ang mechanism ng para ma-improve yung mga cylinder, para makumpuni. So, maglalaan 'yan ng period of certain period o moratorium na lahat ay kinakailangan madala na 'yan doon sa pagdadalhan. Sino ang pagdadalhan? Siyempre, yung mga trademark owners. Paano madadala sa mga trademark owners para improve yung kanilang mga substandard na natangke dahil sa kalumaan, etc. At ganon din sa mga generic na yan. Kahit naman generic yan, ibig sabihin yan, wala kasi silang, gumagawa lang sila ng mga tangke, gumagawa lang sila. Kahit mga generic lang yung mga yan. May mga may mga manufacturer yan. No? And mangyari kasi, nagbenta na lang sila ng walang tatak. Ayan, no? So, marami na rin gumaya, nag-manufacture. Importante, may tangke. Ngayon, ibabalik yan ng mga end consumers. So, paano nila ibabalik? At sino mga tatanggap? Tatanggap si trademark owner. Ayan. Si trademark, siya ang trademark owner. Ano pa? Dealer. Yan, yung mga yung mga franchises, yung mga area, no, na bulto-bulto ang kanilang mga tangke, sila mga pwedeng tumanggap. Sino pa? Of course, tayo, mga retail outlets, at saka mga marketer. Yung mga nag-iikot-ikot dyan, sabi mo saan lang, ipadadala mo sa kanila. Ano pa? At saka mga tayo, tayo ang tatanggap noon, ibibigay natin doon sa kausap natin na marketer na may ari ng trademark ng tangke na yan. Okay? So, maliwanag po ba yun? Maliwanag po ba? Bandang huli po, gusto niyo po ulitin natin, Inisa-isa nga po natin May requalification. Bakit may requalification? I-improve yung cylinder. Paano? Magkakaroon ng tinatawag na LPG Cylinder Improvement Program. Paano? Maglalaan ng pondo. Okay, saan dadalhin? Sandali. Ang sistema dyan, magtatakda yan ng buwan para lahat ma-eliminate itong mga generic cylinder na ito. Sa paano paraan? Ibabalik po yan kay trademark owner. Ibabalik yan sa mga dealer. Ibabalik yan sa marketer. Through them, this generic or mga substandard na mga may problema na tangke, ibabalik sa kanila, including the outlet like me. No? Tatanggapin ko po yun. At tayo po ang magiging bridge o tulay para yun po ay mapadala sa mga responsable po sa tangke na yan. Okay po. Maliwanag po ba yun? Hindi po ito haka-haka. Batas po binabasa po natin. Ulitin na sinasabi ko ulit sa inyo. Under double I, paragraph double I, okay, alam na natin na ito ay tatanggapin ng mga trademark owner, marketer, dealer, and then retail outlet. Shall be requalified. Ano mangyayari dito? Shall be requalified and permanently marked with the trademark or trade name of the trademark owner last in possession of it. So, kung generic ito, doon sa trademark owner nung nag-manufacture nung yun. Kung ito naman ay branded, obviously kapag ito ay kinumpuni, ipaayos yan, ayusin nila yan. Alright. So, double E, LPG cylinder owner refers to a natural or juridical person whose trademark or trade name is embossed, engraved. Yung tangke na may mga nakatatak dyan sa anumang paraan na yan ay tinatakan, or otherwise permanently indicated on the LPG cylinder or marked through durable markings if applicable in the manner prescribed by the applicable Philippine National Standard. Alright? So, ano ba tong LPG cylinder owner?
Sino ba ito tinatawag na LPG cylinder owner? It refers to the trademark owner. Okay, ito ay maaring natural o katauhang batas, no? Whose a trademark owner sila po, no? Yan po, ano bang tinatawag nating LPG cylinder? Ito yung natural or juridical na katauhan na nagmamay-ari ng trademark. Okay. LPG cylinder swapping. Ayun, naku, ito na po. Pero siguro putulin po natin siguro ito. Balikan ko itong una nating pag-usapan sa susunod. Dahil lampas na ho tayo sa 35 minutos eh. Tsaka masakit na ho lalamunan ni Katuring. Napaka-interesting po nung mga pinag-uusapan natin. So, sa susunod, ang pag-uusapan natin, ano ba ito tinatawag na LPG cylinder swapping? Okay? So, muli, maraming salamat at sa inyong patuloy na pagtutok sa mga kapaliwanagan ni Mang Turing hinggil sa batas ng Republic Act 11592 known as the LPG Industry Regulation Act. Abangan po natin yung IRR at isa-isahin po natin yun para magkaroon po tayo ng gabay. Ayan nyo po, andito po si Bigas LPG Store o Bigas LPG Store upang umalalay at tumulong kung ano man po ang pwede nating maitulong sa inyo sa paraan ng kapaliwanagan. Ano po? So, ganyan na po muli at marami pong salamat.